Huli sa magkahiwalay na operasyon sa lalawigan ng Quezon at Batangas, ang wanted sa pagpatay at umano'y gun for hire. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Hindi na nakapalag sa Regional Intelligence Division ng Calabarzon Police ang lalaking ito na matagal nang wanted sa Metro Manila. Ito yung inaharas po namin ha. Ito may sasalang martir. Ano? Ito may warto pa rin ano? Inaresto siya sa Timonan, Quezon matapos ang halos isang linggong surveillance at validation. Yung kaso niya is nag-originate sa Makati City way back 2017. So 7 years siyang nagtago dyan sa Timonan, Quezon. Ang biktima nito is anak din ng ating counterpart sa Philippine Army. Arestado rin sa Nasugbu, Batangas ang isang hininalang gun for hire na nakuhaan ng kalibre 45 baril at sangkaterbang bala ng M16. Ayon sa Calabarzon Police, may kakaibang modus ito sa kanilang lugar. Yung baril na yung nasa kanya ay pwede niyang ipahiram, and then kung makonsumit na yon, kung ano man ang binibigay, the same ang hati sa baril. Pinaparintahan niya ito. Minsan nagpalit salya siya. Tuloy ang follow-up operation para mahanap ang M16 Armalite ng suspect. Gayon din ng iba pang loose firearms sa probinsya. Babala ng pulisya sa mga may armas. I-renew yung mga expired firearms nila. Otherwise, magkakaroon tayo ng police action, no? Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Binalaan ng Ombudsman ang NFA kaugnay ng patalo umanong bentahan ng bigas. Ibigay na raw ang mga dokumentong kailangan para sa investigasyon nito. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa kabila ng subpina mula sa tanggapan ng Ombudsman, hindi pa rin ito nakukuha ang lahat ng dokumentong kailangan nila mula sa NFA kaugnay ng kinikwestyong paluging bentahan ng bigas. Kaya babala ng Ombudsman, nakuha lang namin ito sa pakikiusap sa diplomasya. Pero kung kami matatagal lang dito sa pag-iimbestiga sa kaso nito, baka umantong kami sa hindi magandang pag-uusap at kami din namin ang aming contempt powers because the Office of the Ombudsman has contempt powers, we can charge them. Sa kapihan sa Manila Bay, sinabi ng Department of Agriculture na may utos na si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa bagong talagang officer in charge ng NFA na si Larry Lacson para makipagtulungan. Makipag-coordinate fully at lahat ng dokumento na kailangang ibigay at hinihingi ng Ombudsman ay ibigay agad. Para naman hindi maantala ang operasyon ng mga warehouses ng NFA kung saan 79 ang nananatiling sarado ngayon, inutos na raw ng kalihim na siguraduhing may papalit sa mga nasuspinde. Kung yung bodegero ay suspended, kailangan siguraduhin na nakapadlock yung warehouse kasi accountable siya doon eh. So immediately ang instruction ni Secretary ay siguraduhin na mayroong pwedeng humalili na magiging accountable na rin. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 288 ang mga warehouse ng NFA sa buong bansa. Sa kabila ng mga nakakandadong warehouse, nasa 169 ang regular na nagbubukas. 20 warehouse na ang nakatakdang magbukas matapos ma-lift ang preventive suspension ng Ombudsman sa mahigit 20 NFA personnel. Pero para sa Agri-Party List, nakakaapekto na sa mga magsasaka ang mga saradong warehouse dahil bumababa na ng 2 pesos kada kilo ang bentahan ng palay sa Nueva Ecija. Yung mga warehouse doon sarado, no? And then bumagsak na agad ng 2 pesos per kilo yung farm gate price. Kasi no choice yung mga lokal na magsasaka. Ang gusto raw mangyari, dalhin sa Pampanga pa, no, yung mga palay. Ano yan na? Paano yun, yung logistic na gano'n? Panahon na raw para mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang mga laga rito. Kailan magbubukas yung mga to, no? With the power vested in the office of the President, he is the best person ano nga na gusto mo mangyari? Kung sinasabi ng mga doon na dalhin sa Pampanga, paano dadalhin doon, no? Eh kung presidente po ang naghahawak niyan, pwede niya pong iutos yan, no? Pwede niyang iutos kahit sa truck ng Philippine Army natin. Sa kabila ng mga saradong warehouse, siniguro ng kagawaran na tuluyang pamimili ng palay ngayong harvest season. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ihiwalay ang politika sa ekonomiya ang estratehiyang sinusundan ng gobyerno. Tuguyan ng Pangulo sa World Economic Forum ng tanungin tungkol sa epekto ng
ekonomiya ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang ilang pang tinalakay, tinutukan ni Ivan Mayrina. Maraming ibinida ang Pangulo sa 60 kinatawan ng mga kumpanyang bahagi ng World Economic Forum, mula sa husay ng mga manggagawang Pilipino hanggang sa mahakbang ng administrasyon para mas maging investment-friendly ang Pilipinas, tulad ng tax incentive sa mga negosyo. Pero paano ang epekto sa ekonomiya ng geopolitical tensions, lalo sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea? Sagot ng Pangulo nang tanungin yan sa kanya. We are a friend to all and an enemy to none. And the only way that I see we are able to do that is to separate politics and the economy. It is not that simple, but we must continue to make that delineation. And hopefully, we make the right choices so that our political stability, our political sovereignty, and sovereign rights are defended robustly. Binanggit din ng Pangulo ang pagsasabatas ng Maharlika Investment Fund na isinulong niya sa kabila ng mga agam-agam mula sa ekonomista. The Maharlika Investment Fund is designed to serve as a magnet for equity financing from abroad and a vehicle for driving long-term growth without compromising efforts towards fiscal consolidation. Ayon sa World Economic Forum, mataas raw ang interes ng mga mamumuhunan sa Pilipinas kung tuloy-tuloy ang reforma tulad sa infrastruktura, pag-angat ng kakayahan ng mga manggagawa at pagpapamura ng transportasyon at paggamit ng green energy. The World Economic Forum, we are very bullish on the Philippines, provided the reforms do continue. I think that this can be, in the coming decade, a $2 trillion economy if there are further investments in education, in infrastructure, and also able to draw on the great competence of the people of the Philippines. Aminado naman ng Pangulo ng inflation at mataas sa presyo ng mga bilihin ang isa sa pangunahing problemang kinakaharap na ekonomiya ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sa ikatlong araw ng paghahanap sa isang nawawalang bata sa Pampanga, nagsisilbing lead ngayon ang tip ng isang nakasabay umano niya sa isang jeepney. Tunghayan sa aking pagtutok. Exclusive. Mula sa Balibago sa Angeles City, Pampanga, kung saan huling nakuna ng CCTV, ang 5 taong gulang na si Ali na 3 araw na ngayong nawawala. Lumuwas at sinadya ng mga kaanak ng bata ngayong hapon ng area ng Novaliches Bayan para ituloy ang paghahanap sa bata. Nagkabit sila ng mga larawan ni Ali sa mga pumapasadang bus, sa mga pader at establishmento, sa poste, at sa mga pwesto ng mga tindero. Ito po yung itsura ng bata. Malaki po yan? Pamangkin ko po. Bali bahagya pong maliit yung isa niyang mata kumpara po sa kabila niyang mata. Ayon sa ina ng bata, isang netizen ang nag-message sa kanila kanina. Nakasabay daw nito si Ali sa isang jeep sa Malinta, Valenzuela patungong Novaliches Bayan. Napanood daw ng netizen ang kaso ng pagkawala ng bata at kasama raw ni Ali kanina. Ang lalaking nakunan din ng CCTV noong linggo nang ito'y mawala. Kukunan niya sana ng picture kaso nagising yung lalaking may dala sa kanya. Natakot yung bata. Kaya di niya na po nakuha na. Bagamat walang katiyakan, nagbaka sakali pa rin daw ang pamilya ni Ali sa impormasyon na binigay ng netizen. Sure na sure siya. Yung mata ng bata kasi medyo kirat yung right eyes niya. Bukod doon sa mata, meron ho bang actuation o yung mga kilos? Ano sinabi po ng bata na picture, gumanong po siya. Okay. Ganun ba yung anak nyo? Ugali po niya yon. Sinamahan namin ng mga kaanak ni Ali para mag-report sa Station 4 ng QCPD. Ito na panood ko yung naglalaro. Agad nag-deploy ng follow-up team ang station commander. Agad daw silang magbibigay ng feedback. Although mahirap hanapin dahil yung tipster ay wala, nag-order kagad sa follow-up natin na hanapin, baka andyan pa sa area. Sa lahat po ng nakakita sa bata, mangyari po mag-report dito sa amin para mabigyan natin ng action kagad at makuha yung bata. Kung makita niyo po yung bata na si Ali, pagbigay alam niyo lang po kahit sa police station, anytime po pupuntahan namin. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Ibinungkahi sa Senado na higpitan pa ang batas para sa pangangalaga sa mga hayop.
Kasunod dyan ang brutal na pagpatay sa nakawalang alagang aso sa Camarines Sur na kinundena ni Senadora Grace Poe. Sa isang privilege speech, binigyan din niya ang panukalang amyendahan ang Animal Welfare Act para mapagtibay ang pagpapatupad nito at mapabigat ang parusa ng mga lalabag. Samantala, sa unang pagkakataon sa Senado, pinayagang ipasok sa session hall ang ilang mga alagang aso para ipaalala ang kamalayan ng publiko sa umiiral na batas. Sa halip na ginhawa, perwisyo raw ang dulot ng isang road widening project sa Quezon City. Ang gitna kasi nito, walang center island at puro kalat. Idinulog yan sa inyong Kapuso Action Man. Ang concern ko is yung itong kahabaan ng Boni Serrano na nagkaroon ng expansion recently and then walang follow through. Walang center island, tad-tad pa umano ng kalat. May halaman at debris ng semento. Ang gitna ng kahabaan ng Colonel Boni Serrano Avenue sa Quezon City na dinulog sa inyong Kapuso Action Man ng isang concerned citizen. Magkaroon ng aksyon or magkaroon ng linis man lang at magkaroon ng island para at least mas manageable ang traffic. Ang aming lente ilang beses may naispatang nagka-counterflow sa hindi nila lane. Yung cone kasi, para sa akin, band-aid solution lang yan eh. Darating ang panahon yung mga tao talaga magka-counterflow pa rin. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa DPWH Quezon City 2nd District Engineering Office na siyang nangangasiwa sa proyekto. Nagkakaroon po ng bottleneck pagdating dito sa may kanto ng EDSA. So, dahil po yun sa meron tayong existing na obstruction pa po na hindi pa po natatanggal. Once na matanggal po yun, magkakaroon po tayo ng double lane papasok ng Boni Serrano. So sa ngayon po, nilagyan ni MMDA ng separator ang dalawang ang kalsada para po magkaroon ng dalawang lane. Ayon kay District Engineer Johnny Protesta, taong 2018, nagsimula ang road widening project ng ahensya sa kabaan ng Boni Serrano Avenue. Mayroong 4 phases ang proyekto na nagkakalaga ng 170 million pesos. Ngayong taon, nakatakdang ipatupad ang ika-4 o huling phase na may habang 564 meters. Nitong March 18, nagsimula ang konstruksyon na naaayon daw sa kanilang itinakdang kontrata. Meron na po kaming notice to proceed dyan sa project na yan at nabigyan na rin po kami ng MMDA permit. Pangako ng DPWH. Once na makompleto na po namin yung widening ng Boni Serrano at natanggal na po yung ating mga obstruction dyan, is yan po yung kasunod na gagawin namin, yung center island. Tututukan namin ang pangakong yan ng DPWH Quezon City 2nd District Engineering Office. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Mga kapuso, bahagya pang lumakas ang ihip ng amihan kumpara nitong mga nakalipas na araw. Hindi na lang yan sa Northern o Central Luzon, kundi sa buong Luzon na. Pero sabi po ng Pag-asa, posibleng huling bugso na yan at hindi rin magtatagal. Inaasahan kasing magtatapos ang amihan season bago magtapos ang buwan ng Marso. Patuloy rin ang pag-iral ng easterlies sa iba pang bahagi ng bansa. Base po sa datos ng Metra Weather, may tsansang umulan bukas sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Cordillera, Mindoro Provinces at Palawan. Sakali namang umulan sa Metro Manila, posibleng mahihina lang at panandalian pero magdala pa rin ng payong. May kalat-kalat na ulan din sa ilang bahagi ng Visayas gaya ng Negros Provinces, Bohol, Cebu at Leyte. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Zamboanga Peninsula, Caraga, Davao Region at Soc-Sargen. May heavy to intense rains po kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Abiso po sa mga mangingisda, maalon pa rin at delikado pumalaot sa ilang baybayin ng Northern Luzon. Samantala, ngayong Miyerkules, March 20, nangyari ang tinatawag na vernal equinox, kung saan halos magkasing haba ang araw at gabi. Hudyat din yan ng spring sa Northern Hemisphere at autumn sa Southern Hemisphere.